Kailangan po natin ang Internet Transaction Act, mga kapuso, dahil kanina napag-usapan namin ni Ate Amanda, nung pandemic lumawak na po yan. At syempre, lumawak ang industriya, lumawak din yung oportunidad para makapanloko ng tao. No? Yun ang sinasabi natin, poproteksyonan tayo dito sa Internet Transactions Act na ito. No? Yes. So, pakilala na natin yung ating mga kasama. Na-miss ko to eh. Oo nga eh. So, nais namin ipakilala. We are so honored. The return of the comeback. Yun oh. The return of the return comeback. of the comeback. Ito naging partner ko to. Nung nagsimula ako sa DTI, sa Consumer Protection, naging partner ko to, tinuruan niya ako kung paano ba talaga tong Consumer Protection, paano ba tayong digital pagdating sa DTI. So, wag na tayong magpatagal pa. We are joined live via phone patch. No one else but Yusek Mary Jean Pacheco. Yun oh. Ang Si ating Yusek Jean. Na-miss ko to. Hello! Ay, kamusta ka na? Nako, Sir Joel, wala nang gumugulat sa akin. Namimiss mo ko. Kasi ikaw yung tagagulat ka. Alam mo, partner, ginugulat ako niya. Kinakabahan ako lagi. Dahil Teka talaga. Pero na-miss ka namin dito ha. Ganon ka-importante po ang digital economy ngayon. Nagbigay ng sariling departamento. Nagalat ng sariling departamento ng DTI at si Yusek Jean ang namumuno ngayon dyan. Yes, Kaya pag ganun sinabing kahalaga digital, Yusek Jean. Oo. Yes. Kaya medyo nawala siya sa atin sa limelight na kinakailangan niyang mag-focus po rito dahil napaka-importante po ng implementing rules and regulations ng ITA, no, mga kapuso. Ano nga ba ito? Paano nga ba ito makatutulong doon sa mga gustong magnegosyo online? Paano ito makatutulong dun sa mga paghuli po natin ng mga manloloko online? Ano ba yung nilalaman ng IRR natin, Yusek Jean? Yeah. Partner, bigla akong partner. Sinong partner? Partner, ikaw. Dalawa dito. Ikaw ang partner. Ikaw ang aking ka-partner. Si Sir Joel ang aking namimiss din na ka-partner. Anyway, salamat po. No? Kasi napakahalaga talaga nitong Internet Transactions Act. Kasi ang batas na ito yung RA 11967 na pinirmahan ng ating Pangulo noong December 5. Ngayon, nagkaroon na tayo ng pagkakataon na magkaroon ng implementing rules. Simple lang no? Kaya partner talaga kasi ang Internet Transaction Act ay talagang consumer protection at saka merchant protection. So ano ba yung nilalaman niya, no? Yung unang-unang dahilan kung bakit talaga tayo nagkaroon ng internet transaction is to build trust, no, in e-commerce. Ang sinasabi natin, alam mo ang e-commerce dito, Sir Joel, at saka alam ko ni Yusek Amanda, no, na lumalago dito sa ating bansa. Kasi dami-dami nating ang taas ng populasyon natin, tapos marami sa ating populasyon, lalo na nung nag-pandemic, ay nag-e-commerce. No? Kahit bumibili ka, o kaya nagbebenta ka. So dahil sa marami ang bumibili at nagbebenta, kailangan natin ng regulasyon para mapaayos natin yung tinatawag na may regulatory framework dito sa ating bansa on e-commerce. So, simple ulit, bakit natin ginagawa? To build trust. At ano yung framework? Talagang in-identify ng batas kung sino-sino ang mga players dito sa e-commerce. Sinasabi dito yung mga dapat gawin ng mga players na yon. Binibigyan ang DTI ng powers na malinaw sa batas kung ano yung mga powers na ito, kung sakasakaling may mga magva-violate dito sa ating mga e-commerce ecosystem. Madami pa. Okay, Amanda. Okay. So, Yusek Jean, anong pagkakaiba sa mundo ng walang Internet Transactions Act and IRR? Tapos ngayon, meron na tayong Internet Transactions Act and IRR. Ano yung mararamdaman ng ating mga consumers? So, malinaw yung batas nung walang Internet Transactions Act ay talagang unang-una doon yung regulatory jurisdiction pala ng Department of Trade. Napakalinaw na ngayon na tayo sa Department of Trade and Industry, ang ating DTI Secretary
ay may mga malilinaw na powers and responsibilities. So, isa yun, ano? Pangalawa, nagkaroon tayo ng e-commerce bureau. Wala tayong e-commerce bureau dati. Ngayon, malinaw na kung ang ating mga consumer at ating mga merchant, pag merong problema, papupunta sila sa e-commerce bureau at si e-commerce bureau naman ang mag-refer, no, sa tamang ahensya ng gobyerno. Kasi marami tayong involved na mga government agencies. Siyempre, yung grupo pa lang ni Asek Amanda sa DTI pa lang, marami na tayong mga ahensya na talagang nag-handle, no, ng consumer protection, so offline man o online. So ang isa sa magandang provision under the the Internet Transactions Act is yung may e-commerce bureau, at yung e-commerce bureau itatrack niya pag may nag-complaint, ano na ang nangyayari sa complaint na ito ba ay tinugunan ng tamang ahensya ng gobyerno kung saan ito yung mga may mandato. So yun yung ang second na ano ba yung dati na wala na ngayon ay meron. Malinaw dito yung mga liabilities, no? Yung mga liabilities at yung obligasyon ng mga e-commerce ecosystem. Alam mo kasi Sir Joel tsaka Yusek Amanda, dati pag sinabi nating e-commerce, yung mga tao madalas sinasabi, yan si Lazada at saka si Shopee, no? Hindi lang sila ang e-commerce, yun ang sinasabi natin. Marami pa. At nililinaw sa, yes sir. May ang Zalora, e-commerce. ano pa ba? Meron, So, meron Temu. May di ba? database tayo niyan, napakarami. Oo, Yes. oo. Yes. So dito sa e-commerce, sa Internet Transactions Act, ito lilinawin natin, in-identify ng batas kung anong klase, no, ang nasa players dito. Number one, marketplace platforms. Yan, o digital platforms. Ito yan, yung mga nabanggit natin, Shopee, Lazada, Zalora, Amazon, lahat na yung mga platforms. Merong mga nagtitinda sa platform. Diba? Alam natin na tayo ay pag bumibili sa mga platforms, merong mga merchants na nagtitinda sa loob ng platform. Ang tawag doon ay online merchants. So, dinistinguish yan sa batas. Meron pang isang klase, yung tinatawag na e-retailers. Marami sa ating mga retailers, no, na meron silang sariling website, no? Pwede kang bumiretso-diretso sa kanila. Halimbawa, kunyari, ang mga retail stores, diba? Yung mga malalaki na may mga brick and mortar. So, sila mismo, ay nandun sila at meron sila sariling website. Ang tawag yan sa kanila ay e-retailers. So, lahat ng itong aspeto ng ito ay kino-cover dito sa ating Internet Transactions Act at pinapakita na, kayo ay merong mga obligasyon at meron kayong dapat gawin para maliwanag na ang ating mga consumer ay mapoprotektahan. At kayo rin, ano? Yes. Bilang mga consumer, dati, syempre meron tayong Consumer Act, no? Dito naman, merchant, pinoprotektahan. Alam mo, sir, at saka, Yusek, bawal na yung dating natatandaan niyo yung may reklamo na false na buyer siya, bogus, order siya ng 50. Ang dami-dami niyang mga delivery riders nagpunta sa isa, pagkatapos fake pala. Sinong kawawa? Yung riders. Bawal Yes. po yun, ano? Yes. Sa katunayan, Yusek Jean, di ba, meron ngang panukala ngayon sa Congress para proteksyonan yung mga riders natin. Bakit? Yeah. Kasi madaming nag-order, tapos confirmed na yung order, tapos biglang magka-cancel yung rider, dala-dala na yung pagkain nila or kung ano man yung order nila. Pinuhunanan na. Tapos Namuhunan naulanan, na-hassle, tapos pagdating, wala yung buyer, kawawa si rider. Siya Yes, magbabayad, di ba? Dito sa ITA, covered na Meron sila. sa ITA din. Covered na sila, no? That's correct. May provision yan. Kaya tayong mga consumer, huwag naman po natin gawin yun. Ano? Maliwanag po na dito sa Internet Transactions Act, dahil nga ho, pantay din ang sinasabi natin na
gusto nating lumago ang e-commerce. Siyempre, proteksyohan din natin yung mga nagbebenta, Yes. pero proteksyohan din natin yung ating mga consumers. Yes, that's a very good point, Yusek Jean. Kasi kami, sa consumer protection, minsan nagre-reklamo sa amin yung mga business establishments, di ba? Kasi sasabihin nila, paano naman kami? Merong mga consumers na, sige, no return, no exchange, nire-return pero gamit na. Or napakinabangan, nag-change of mind lang pero ginamit. Ang sagot namin, Sir, Consumer Act po kasi yan. Under the Consumer Act, ang karapatan ng mga consumers ang pinapangalagaan. So, ang pakiramdam tuloy ng mga negosyante, ng mga businesses, silang proteksyon. paano naman kami, di ba? So, pasok ngayon ng Internet Transactions Yes. Act na balansyado. Kung Yes, ikaw ay isang yes, consumer, may responsibilidad ka na rin. Kung ikaw ay isang Yes. business, may responsibilidad ka. So, patas ang laban dito. Pero hindi ba binabangga nito yung Consumer Act natin, itong Internet Transaction Act, kung binabalansin nito ang kapakanan din ng mga negosyante, hindi ba nagbabanggaan yung dalawang batas na yun? So, ang Consumer Act kasi, nandyan yan para sa mga sales acts and practices na bawal, yung mga produkto, kinokontrol yung mga product standards, yung mga packaging, yung labeling, how to inform consumers. It all revolves around basic consumer rights, paano i-enforce. Ngayon, sa mundo ng online transactions, binibigyan natin ng pagkakataon paano naman ma-enforce ang karapatan ng mga businesses. So, ito na yon. Alright. So, hindi talaga sila magkalaban. Hindi More magkalaban, of hindi complementary magkabangga, sila. Okay, pero ito ang pinakamahalaga siguro, isa sa pinakamahalagang dapat i-cover din ng ITA doon sa implementing rules and regulation. Kasi nakita ko rito, Yusek Jean, nasa $15 billion pa lang pumapasok sa na pera sa online transactions. Na ito yung ginawang pag-aaral noong 2022. Ang sukat nila nasa $15 billion ang pumasok na pera diyan. Ang tanong diyan kasi, marami ang naghihinala itong mga platforms na ito, yung mga merchants na yan, kumikita, nakapagbebenta, pero hindi nakakapagbayad ng buwis. Kaya nga ang BIR, di ba, naghahanap na rin ng paraan paano sila masisingil. Dito ba sa ITA, sa IRR ng ITA, matitiyak natin na yung mga merchants na yan na kumikita, nakapagbabayad naman sila ng buwis. Okay, so meron tayong tayo dyan. Magre-report tayo, Sir Joel, tungkol dito sa sinabi mo. So una sa lahat, syempre yung buwis, under yan ng Department of Finance, at most specifically, the Bureau of Internal Revenue. No? So, merong ginawang revenue regulation na inisyo ang BIR na ang ating mga platforms ngayon ay magwi-withhold na ng withholding tax dito sa ating mga online merchants. So, sila ay magbabayad na ng tax. Pero dahil syempre tayong Department of Trade, pagkakataon ko na rin itong sabihin, Sir Joel at Yusek Amanda, na dito sa revenue regulation, tama, di ba, na ikaw ay talagang magbabayad, para patas din naman ng na kung ikaw ay wala sa offline, nagbabayad ka ng tax, di ba, dito ka din sa online. Pero kami sa DTI, dahil nga pinoprotection na din natin ang ating mga merchants, tandaan natin ang isa sa mga kabutihan na nangyari because of online or e-commerce. Alam mo, Sir Joel, lalo na nung pandemic, yung mga maliliit na mga businesses natin, lalo na nung nagka-pandemic, hindi ba talagang nawalan sila ng hanap buhay? So dahil dito sa e-commerce, mas madali silang nakapagbenta na at nagkaroon sila ng pagkakataong magbenta. Pero ito ay mga maliliit na mga merchants na nandyan, nakikita natin yan sa mga Lazada, sa mga Shopee. So, ang maganda dito sa revenue regulation na inisyu ng BIR, na, sige kayo mga merchants ay mag-withhold na kayo ng tax, pero kung ikaw ay isang barangay micro-business enterprise at ikaw ay rehistrado sa DTI, ikaw ay ma-exempt, kasi yun ang isa sa mga incentives ng pagiging small business, ng barangay micro-business enterprise. Gusto natin lumago ang ating mga businesses kasi hanap buhay din ito. Pag sila ay kumita, magkakaroon ng
livelihood at negosyo at pwede pang magkaroon ng trabaho. So yun ang gusto natin at kapag lumaki na sila, ayan, no, talagang dapat talaga magbabayad talaga sila ng tax. So, yun yung, Sir Joel, na meron talaga tayong balanse na ginagawa. Gusto nating, ini-encourage natin ang mga businesses natin, lahat, pati mga small businesses, mag-online. Huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot mag-online. Basta lang, nire-remind natin sila na meron tayong kailangang mga dapat gawin. Una, huwag magbenta ng kung hindi rehistrado o regulate, ang sinasabi natin, yung regulated o prohibited item. Pag ang inyong produkto ay kailangan ng lisensya at kayo ay nasa isang platform, hindi porket nasa platform ay hindi kayo kukuha ng lisensya. Kailangan po kayong kumuha ng lisensya. Kaya alamin po natin ang mga requirements ng ating mga binibenta. Huwag po kayong magbebenta ng fake. Kung yung po mga may brands natin, bawal din po yan. Kailangan po ay ilalatag po natin sa ating mga platforms na kung sino, yan po ang problema dati ni Yusek Amanda at ng Consumer Protection Group na dati magbibili ka at bigla na lang marami na siguro siyang naloko at nagreklamo sa DTI, hinabol ng DTI, nawala po kasi walang pangalan, walang address, naglipana na lang, nawala na lang bigla. Hindi na po pwede yan ngayon under the Internet Transactions Act. Sinasabi po namin sa platforms, sinasabi po namin sa merchants na kailangan ilista ang pangalan, ilista ang produkto, kailangan niya lisensya. Yun po, no? Maraming detalye. So lubang mababawasan ang mga merchants, lalo na yung mga Chinese merchants dahil karamihan sa mga naibebenta nila sa mga platforms na yan ay mga fake. So yung mga produktong may patent, hahanapan sila ng lisensya bago sila makapagbenta doon. Or hanap sila ng paraan mag-comply. Mag-comply. Dapat naman talaga nagko-comply sila. Yes. Kasi ang daming dyan, mga relo, mga peke. Ay murang-mura. Kamahal-mahal ng brand tapos murang binibenta. Diba? Maraming ganyan. So mababawasan yan, Yusek Jean. Yes. Sir Joel, ang nakalagay sa batas, ang platform, di ba, tsaka merchant. So, si merchant, kaya napakahalaga ng ganitong klaseng usapin para maraming nakikinig at kung ikaw ay merchant, ililinaw natin yung merchant at saka yung platform. Sinasabi natin sa merchant, ikaw ay may obligasyon na huwag magbenta ng fake, ng regulated, yung prohibited. Ikaw platform, sisiguraduhin mo na huwag kang tatanggap ng nagbebenta ng fake, regulated at prohibited. Pag sinabi ng Department of Trade and Industry at alam ni Yusek to at saka Sir Joel, napakadami yan, di ba? Alam natin. So, siyempre, ang e-commerce bureau talagang makikipag-ugnayan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, tulungan. Pero kung sakaling meron kayong nabiktima kayo, pupunta ngayon kayo sa e-commerce bureau at ibibigay namin kung ano man yung produkto, masasabi natin, biglang halimbawa ay fake. Ayan po ang Intellectual Property Office, ililinaw na ito ay talagang fake. At kapag sinabi ng Intellectual Property Office na ito ay fake, may karapatan po at power ang Department of Trade and Industry Secretary na sabihin sa platform, tanggalin mo na yan. So, ang unang-una po natin mangyayari is mababawasan ang mga fake dyan at mga regulated and prohibited. Pag sinabi ng Department of Trade and Industry Secretary na yan ay dapat tanggalin, yan po ay dapat tanggalin. At kapag hindi po nakinig ang mga platform, mananagot sila. Mananagot po sila dyan. Yusek Jean, nung nagkaroon kami nung forum, yung binanggit natin na forum, ang isa sa mga tanong, paano malalaman kung lehitimo ang isang seller, no? So nakita natin dun sa nabanggit nyo, no, sa rules meron tayong trust mark at saka online database. Ano pa yung mga features, ma'am, under the IRR para malaman ng consumers? Kasi ngayon, 'di ba, hanapin ko lang ba kung mall siya, pag sinabing mall or official store, okay na, hindi na yan fake, hindi na ako lolokohin.
So, paano po kami? Partner talaga, salamat sa pagkakataon. Hindi ko nga nabanggit, no? Tama, hindi ko nga nabanggit. Tama si Yusek Amanda. Kasi dito sa Internet Transactions Act, dahil nga ito ay building trust, di ba? So, meron sinabi ang Congress, no, ang ating mga mambabatas, nilagay nila to sa batas, na kailangan gumamit tayo ng mga tools kung saan ay ang ating mga consumers ay magkakaroon ng pagkakataon na para ma-check, no, kung itong business na to ay legitimate ba o hindi. So ang unang-una diyan na isa ay ang online business database. At sinasabi ko rin na hindi lang to actually consumer makikinabang, pati na rin yung ating mga merchants. Kasi gusto mo na, 'di ba, fair trade na dapat ikaw ay legitimate ka, ikaw ay sumusunod sa mga regulasyon, ay nakikita ng mga tao yan. So, tayo po sa DTI ay magtatayo ng tinatawag nating online business database. Ito po ay nakalakip sa batas at katulong natin dito si DICT. Ano ba yung online business database? Ito, kailangan lahat ng mga nagbebenta online ay ilalagay natin sa isang database. Of course, ginagawa pa lang po ito, no? Marami pa po tayong dapat gawin, pero ngayon po binabalangkas na natin, no, kung ano po ba dapat ilagay dito sa rules, kung ano ang itsura nitong database. Kasi gagawa tayo ng rules, i-design natin yung system, i-test natin yung system, at siguro mga next year, no, makikita na natin na itong system na to ay ayos na. So ano ba yung magagawa ng online business database? Simple lang po. Bago kayo bumili, sabi lagi natin, dito buy, ano muna before buy, diba? Parang, tingnan mo muna before ka mag-buy, diba? Parang, you have to look at it first, magte-test ka. So, in this particular case, pupunta ka ngayon sa online business database, no? Para matingnan mo kung yung bibilan mo ay legitimate. So, that's one. Yung isa naman, yung Trustmark. Yung Trustmark naman, ito ay isang pamamaraan with the private sector, at sasabihin natin sa private sector, tutulungan tayo na kung ikaw ay online merchant, ikaw ay online business, platform ka man, ilalagay mo yung Trustmark para nagpapatunay na again, ikaw ay isang lehitimong business, B, ang mga produkto mo ay nabibenta at ikaw ay may rehistrado, at yung record mo saan, ikaw ay rehistrado ka ba ng DTI, ng SEC, at ikaw ba ay nasaan ang contact address mo. So, kung ikaw ay may Trustmark, matili mo na siya, di ba? Ang uunahin mo, kung ikaw ay bibili sa isang platform o ikaw ay may website, titingnan mo muna, may Trustmark ba ito? Kasi pag may Trustmark yan, alam mo yan na legit yan at pwede kang magbenta dyan. So, yun, those are some of the tools. Meron tayong online business database, meron tayong Trustmark, meron pang isa, yung consumer complaint tracking system, no? At saka yung tinatawag natin na online dispute resolution system. Itong online dispute resolution system, pag ikaw ay magko-complain, Sir Joel, hindi ka na kailangan pumunta sa opisina ni Yusek Amanda. Online na lang, online. Online. Ayun. Oo. Actually, dumadami ang mga, lumalawak kasi yung e-commerce, no? Pero ang sa paglawak ng e-commerce, kasabay niyan ang pagdami ng scammers. Yun. Diba, no? Sa e-commerce. So, siguro yun, isa sa mga dapat siguro, ewan ko, kung mapapabilis ba yung resolusyon ng mga problema sa IRR ng ITA natin doon sa mga nai-scam naman, mga nabibiktima po ng scam, Yusek Jean. So Joel, ang masasabi ko talaga na dahil sa batas na to talagang hopeful ako at saka optimistic, no? Kasi ito yung laging sinasabi na whole of government. At ito talaga yung masusubukan natin, yung ating yung DTI kasi dito na obligado talaga na close dapat lahat ng mga regulatory agencies. So talagang makikita natin na talagang
whole of government approach ito, no? Lahat ng ahensya ng government, hindi lang DTI, DA, DOH, DOT, National Privacy Commission, Intellectual Property Office, National Telecommunication, DICT, sobrang close. Pero Yusek Amado tsaka Sir Joel, ang importansya ng advocacy ay talagang kailangan na talagang paigtingin para itong yung online scam, yung mga consumer natin, what's the term, Yusek? Mapanuri. Oo. Sinasabi nga nila, Yusek Jean, di ba? In the age of AI, kinakailangan labanan natin yan ng HI, yung human intelligence. Di ba? Kasi yun nga yung mapanuri ang dapat mapapasok dyan. Yes. Dapat Magduda. magduda ka. Tamang hinala ka parati. Yes. Sir Joel, kung nagbebenta ng isang branded na sapatos na 2,000 o 200, alam naman natin, Ang presyo 5,000 o mga ganon. Oo. Alam mo naman na siguro na may problema na tayo doon. So, maging mapanuri talaga tayo. No? So, meron tayong obligasyon. At siguro, maybe, dahil masyadong mahaba, baka next time, Yusek, meron tayong session lang on paano maging mas maingat at hindi tayo dito naman sa scam. Tapos, ganun din naman, meron naman session on tips naman. 2 minuto lang. Yung susunod. Oo, maganda yon. Maganda mapag-usapan yun. Yes. May nagtatanong dito, yung mga foreign seller, paano daw sila nasasakop ng batas? Okay. Nako, Sir Joel, yan po talaga ay talagang napag-isipan din ng Congress natin at sila po ay sakop. At meron pong extraterritorial provision ang ating batas. Siyempre, ang tanong kasi dito is yung is the implementation at saka yung execution. Alam niyo po, ang Department of Trade, marami din po talaga tayong opisina rin. Tayo po ay meron tayong mga opisina na mga attachés din abroad, may presence po tayo. At meron tayong mga Department of Foreign Affairs. So tayo po ay isa po ito na meron tayong gustong magkakaroon ng mga Memorandum of Agreement. In fact, meron nga po tayong MOA with China. So ang ibig sabihin ng gagawin natin, halimbawa po, ay ang isang overseas na merchant ay halimbawa ay nasa platform. Ang unang-una po natin kakausapin at sasabihin ng ating consumer ay si merchant na foreigner at saka yung platform mag-usap at sila po dapat ay magkaayos. Pero po, meron po din po tayong obligasyon at magkaroon po tayo ng implementation na yung counterpart po namin, halimbawa, yung Memorandum of Agreement po kami with China. Kakatok po kami, no? Kay China, sasabihin natin sa counterpart natin, meron kaming mga complaint na natatanggap, pwede ba? Kasi sila po lamang ang meron ding powers na i-regulate yung nandoon. Pero tayo po, under our rules, pag sila po ay nandito at hindi po ako abogado, pero parang abogado, alam po ni Yusek Amanda yung purposeful availment. Pag sila po ay nagbebenta dito po sa ating bayan, ay dapat po silang sumunod sa ating mga rules. So, we will see to it po na may implementation, makikita po natin yan, ang gusto lang po natin sabihin, ay kasama po sila at napag-isipan po natin yan, na sila po ng Congress, napag-isipan po talaga yan, na talagang kahit po ito ay meron tayong cross-border e-commerce na papangalagaan din po natin dito sa ating batas. Ay, that's good to hear. Yes. That's good to hear. Nako, Thank you, partner. Na-miss ka talaga namin. Baka naman gusto mo kami pasyalan paminsan-minsan dito. Meron ditong donuts mula sa birthday celebrants. Tapos sir, May dadalhin ka daw. May ham. Ham daw. Ham lang. Yan. Tsaka mga canned goods. Salamat, Yusek, ha. Mag-ingat ka, ha. Thank you so much for your time. Thank you. Miss you, Sir Joel. Until next time. Miss ka namin dito, ha.
Alright, si Yusek Mary Jean Salamat. Pacheco ng Digital PH Group ng DTI, mga Yes, kapuso. Ang dami yes. natin na cover.